Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Senator Francis Escudero, iba pang dating opisyal sa Sorsogon, inireklamo sa Ombudsman. Yan ang MBC TV Network News, ni Val Gonzalez. Patong-patong na mga kasong kriminal at administratibo ang sinampa ng isang abogado sa Office of the Ombudsman laban kay dating Senate President at dating Sorsogon Governor Francis T. Escudero. May kinalaman ito sa manoy-manomalyang paggamit sa pondo ng probinsya ng Sorsogon na aabot sa mahigit 352 million pesos noong nakaupong gobernador pa si Escudero. Kabilang sa ginamit na ebidensya ng complainant na si Attorney Eldridge Marbina Siron ay ang annual audit report sa probinsya ng Sorsogon na inilabas ng COA para sa calendar year 2021. Batay niya sa report ng COA, questionable ang 8 transaksyon na pinasok kabilang ng mahigit 125 milyong pisong halaga ng 2 infra projects na iginawad sa isang kontratista na may kaparehong mga tauhan at kagamitan. Ang halos 15.5 milyong pisong pondo na galing sa national government kabilang ang 10 milyon na dapat ay para sa mga nasalanta ng bagyo pero hindi na ipamimigay sa loob ng 6 na taon. Ang mahigit 8 milyong pisong kontrata sa janitorial at rondi service na pawang suportado ng mga peking dokumento at mga notaryo. Ang 1.6 milyong pisong Dole Tupad program na may mga depektibong pirma at mga dokumento. Maliban kay Escudero, kabilang din sa mga respondent sa inihahing reklamo ang iba pang opisyal ng provincial government ng Sorsogon na kinabibilangan ng mga miyembro ng Bijan Awards Committee, Acting Provincial Accountant Rena Garcia, Provincial General Services Office Chief Rosalina Hainto, Provincial Treasurer at iba pa. Bukod sa kasong paglabag sa Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kabilang din sa posibleng nilabag daw ni Escudero at iba pang mga opisyal ang Articles 220 o ang Technical Malversation, Article 213, Fraud Against Public Treasury at 171 o Falsification na pawang nasa ilalim ng Revised Penal Code. Kasi sa COA report, sinabi lang na Contractor A and Contractor B. Hindi na sinabi kung sino. Kaya kailangan ko ang poder ng ombudsman para yung ombudsman mismo ang magpadala ng sumpina sa Bids and Awards Committee ng Sorsogon at nang malaman niya sino ba yung mga contractor na yun na sinasabing Contractor A at Contractor B na mayroong powers of trilocation and being able to be in 3 separate occasions at the same time. Kaya nagpapan ako ngayon. Paglilinaw pa ni Atty. Siron, hindi niya kilala si Escudero at personal na desisyon niya ang pagsasampa ng kaso sa sino mang sangkot sa anomalya. Hindi sa another person, I never met him. I don't even know. I've never been with him in a room. So, wala. Siya yung senador na maraming anomalya di kasuhan natin. No personal action right. I don't care who he is. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Showbiz Spotted, mag-asawang George at Amal Clooney, nakipagpulong kay PBBM. Bumisita sa Malacanang ang aktor na si George Clooney at asawang international human rights lawyer na si Amal, nakasalamuhan ng dalawa sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos. Kabilang sa tinalakay ang pagpapalakas ng press freedom at ang paggamit ng artificial intelligence para sa malawak na akses sa hustisya. Tiniyak naman ni Marcos na kanyang pag-aaralang ang paggamit ng responsable at pagkakaroon ng regulasyon sa paggamit ng AI. Natitiyak din ng Pangulo na napoprotektahan ang press freedom sa bansa, kabilang ang mag-asawang Clooney sa panauhin ng Social Good Summit 2025 na ginanap sa lungsod ng Pasay. Sa iba pang balita, panibagong oil price hike, asahan sa susunod na linggo. Asahan na naman ang panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa monitoring ng Department of Energy sa 4 na araw na trading, na maaaring magtaas ng hanggang 60 centavos sa kada litro ang gasolina, mayroon namang hanggang 75 centavos na pagtaas ang kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay magtataas ng hanggang 1 piso sa kada litro. Ayon sa DOE, na naapektuhan pa rin ng merkado ang ipinataw na sanctions ng US sa Russian oil companies. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition.
Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya, para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.